Banata 56. Catwalk. Nang hapong iyon, nang mawala si Yara sa kumpanya, nahulaan na ng lahat. Hindi akalain ni Winifred na ang isang walang muwang na estudyante sa universidad na tulad niya ay gagawa talaga ng ganito. Tinimulan na ng pulisya ang kanilang investigasyon, ngunit tumakas si Yara sa lungsod. Mabawi man nila siya, wala nang saysay ang lahat. Nangyari na ang usapin kaya ayaw na itong ituloy ni Winifred. Para hindi mag-alala sina Tyr at Helen, hindi sinabi ni Winifred sa kanila ang pangyayaring ito. Matapos isumite ang kanilang disenyo, ang natitira ay maghintay ng balita mula sa mga organizer ng kompetisyon. Bagamat wala na ang kanyang obra maestra, tiwala pa rin si Winifred sa dati niyang disenyo. Ang kompetisyon sa disenyo ng fashion ay nahahati sa 3 proseso. Ang unang proseso ay para sa mga kalahok na ihanda ang kanilang trabaho at isumite ito sa panahon ng pagpaparehistro. Ang prosesong ito ay kumpleto na ngayon. Ang pangalawang proseso ay para sa mga organizer na piliin ng mga profesional na hukom ang kanilang nangungunang 20 disenyo. Pagkatapos nito, ipapagawa ng mga organizer ang kanilang pabrika ng 20 disenyong ito. Ang huling round ay magkaroon ng mga profesional na modelo na magsuot nito sa runway upang magpasya sa mga huling rango. Makalipas ang 1 linggo, matagumpay na napili ng mga organizer ang kanilang nangungunang 20. Pumasok na sa round na ito ang disenyo ni Winifred. Makalipas ang 1 linggo, nagawa na ang lahat ng mga disenyo. Malapit nang magsimula ang huling round ng fashion design competition na ito, ang catwalk show. Alas 9 ng umaga, punong-puno ng mga tao ang ikatlong palapag ng fashion show hall ng sentro ng lungsod. Maliban sa mga fashion designer mula sa 20 iba't ibang kumpanya kasama ang kanilang mga tagasunod. Ang mga organizer ay nag-imbite rin ng mga kilalang tao sa lalawigan upang manood ng kompetisyon. Ang panel ng paghusga ng kompetisyon ay binubuo ng mga maimpluwensyang tao sa buong mundo. Maliban sa world-class na punong designer, si Mikhail, inimbitahan din ng mga organizer si Master Allen, na kapareho ng katayuan ni Mikhail, na magsilbi bilang mga hurado para sa kompetisyong ito. Madaling sabihin na ang kompetisyong ito ay napakahalaga kay Mikhail. Kinakabahan ka ba? Sa audience seat, nakita ni Tyr si Winifred na ngumumuya ng labi. Hindi niya namamalayan na hinawakan niya ang kamay niya at nakita niyang puno ito ng pawis. Anong ginagawa mo? Mabilis na binawi ni Winifred ang kamay niya. Hehe, mukhang kinakabahan ka kaya gusto kitang bigyan ng lakas ng loob. Naglagay ng tissue si Tyr sa kamay ni Winifred na may ngiti sa labi. Punasan mo ang pawis mo. Tikaw-tikip ang luho mo. Hindi mo naman talaga kailangang kabahan. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Siguradong mauuna ka sa kompetisyong ito. Tutal, ito ay isang disenyo na ikaw at ang iyong nagawa ang koponan pagkatapos ng kalahating buwan ng patuloy na pagsusumikap ngayon, tiyak na mabigla ang mga tao. Napagpasyahan ni Tyr na hayaan si Winifred na ipahayag ang kanyang sarili ng malaya sa kompetisyong ito, kaya hindi niya masyadong tiningnan ang mga usapin ng kompetisyon. Kung hindi sinabi ni Winifred sa kanya, hindi malalaman ni Tyr na ninakaw ang kanyang trabaho. Kaya naman, patuloy na ipinapalagay ni Tyr na ang pagsusumit ng paligsahan ni Winifred ay ang ginugol nila ng kanyang koponan sa kalahating buwan sa pagdidisenyo. Huminga ng malalim si Winifred, gustong sabihin kay Tyr ang totoo. Pero sa huli, pinigilan niya ito. Noon lang, pumasok sa venue sina Iris, George, Jackson, at ang iba pang mas mataas na management ng Zia Group. Nagkataon lang nakatabi ni Winifred ang seating distribution nila. Lolo, Tiyo, Tita. Bagamat may sariling kumpanya na si Winifred, tatayo pa rin siya at agad nababatiin si George at ang grupo nito. Tinaman ng tingin ni George si Winifred at tumalikod na walang sinasabi. Si Jackson at Lillian, sa halip, ngumuso. Baka sa mukha nila ang pagkadismaya nang tumingin sila kay Winifred. Winifred, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng ganong swerte para makapasok ka sa top 20. Pero top 20 pa lang. Siguradong may alikabok si Mikhail sa mga mata para makapili ng design na katulad mo. Usa namang umupo si Iris sa tabi ni Winifred. Nais niyang gamitin ang pamamaraang ito upang bigyan si Winifred ng isang malakas na sampal sa mukha. Winifred Zia, ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kagaling ngayon. Itinadhana ka sa huling pwesto ngayon at ako ang magwawagi. Ngumuso si Tyr. Hindi ka naman natatakot na mawala ng dila sa pagmamayabang ng sobra, di ba? Parang ang kasabihan na karakter mo ang nagdedetermine sa iyo appearance. Ang mga taong walang karakter ay hindi makakabuo ng kahit anong disente. Agad namang tumayo si Iris at tinuro si Tyr. Tyr, sinong pinapagalitan mo?
Kung sino man ang sumisigaw. Tinaman ng tingin ni Tyr si Iris. You can point at me again if you dare. Nanginginig si Iris. Muling lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ni Tyr na nagbubuta sa mesa. Sino bang gustong mag-aksaya ng oras sa isang pulubi at isang mabangis na lalaki na tulad mo? Noon, nakarating na sa venue ang lahat ng contestants, judges, audience, at media. Ang mga modelong nakasuot ng mga disenyo ng kompetisyon ay handa na ring gumawa ng kanilang hitsura. Habang ang kompetisyon sa disenyo ng fashion at ang sentro ng lungsod sa magkasanib na pagsisikap ay pumasok sa huling round, nagsimula ang palabas sa catwalk. Sa isang iglap, naging tense ang atmosphere ng venue. Sa pagsisimula ng catwalk show music, ang mga matataas na modelo na may mga natatanging tampok ay umakyat sa entablado ng nakaistilong. Naglakad ang bawat modelo sa runway at nagpost ng iba't ibang pose sa dulo ng runway para ipakita ang glamour ng damit na suot nila. Pagkatapos nito, bibigyan sila ng marka ng judging panel sa ibaba. Kasama sina Mikhail at Allen, may kabuuang 10 judges. Sa 10 puntos ang pinakamataas mula sa bawat hurado, ang kabuuan ay 100 puntos. Hindi nagtagal, lumabas sa runway ang modelong nakasuot ng competition submission ni Winifred. Kailangang aminin ng lahat na pagdating sa disenyo ng fashion, si Winifred ay napakatalino at napakahusay. Kahit na ang obra maestra na idinisenyo niya at ng kanyang koponan sa loob ng kalahating buwan ay ninakaw. Itong bagong likha niya na suot ng modelo sa entablado ay nagdulot pa rin ng malaking kaguluhan. Sa wakas, ipinakita ng mga hukom ang kanilang mga marka. 5-10 puntos, 3 na puntos, at 28 puntos. Ito ay kabuoang 73 puntos. Ito ay isang napakataas na grado. Ang modelo ni Winifred ay ang ikalimang huling modelo na dumating sa entablado at ang kanyang grado ay kasalukuyang pinakamataas. Dahil dito, matatag na nakuha ni Winifred ang nangungunang 5 sa kompetisyon na ito at may mataas na pagkakataon para sa kanya na makapasok sa nangungunang 3. Kahit na ang pagkuha ng numero 1 ay tila posible. Ang pagpasok sa top 5 ay nangangahulugan na maaari na silang makakuha ng mga order mula sa sentro ng lungsod kaya naisip na nagtagumpay si Winifred. Winifred, sa simula pa lang sinabi ko na sayo na talagang kaya mo. Hindi hiniling ni Tyr na makuha ni Winifred ang unang pwesto. Ang kanyang kasalukuyang paglalagay ay sapat na upang masiyahan si Tyr. There will always be gains and rewards after hard work. This is the product of you and your team's endless effort for the past half month. Now, it has shone brightly in this competition. Gayunpaman, nang malapit ng ipagdiwang ni Winifred ang masayang sandaling ito kasama si Tyr, sumili ang dilim sa mga mata ni Winifred. Banata 57. Ang kamay ng Diyos, Green Phoenix. She turned to Tyr and said with much difficulty, Tyr, now that it's come to this, I have to be honest with you. What we've designed previously is not the one we submitted for this competition. Bakit? Hindi maintindihan ni Tyr. Dahil ninakaw ang disenyo na iyon. Ang kasalukuyang disenyo na ito ay isang nakaraan kong gawa na halos 2 oras na ginugol ng aming koponan upang pagsamasamahin. Ito ay kapalit lamang. Mukhang gulat na gulat si Tyr. Hindi niya inaasahan na may mangyayaring ganito. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito kanina? Nahuli mo ba ang nagnakaw ng disenyo? It's a university student in our design department. Bagamat ginawa na ang investigasyon, hindi nahuli ang may kasalanan. Napabuntong hininga si Winifred. Pero anong silbi kahit mahuli natin siya? Tapos na ang kompetisyon. Napabuntong hininga din si Tyr. Napakaganda na maaari ka pa ring makakuha ng isang lugar sa kompetisyong ito gayunpaman. Noon, isa pang 2 modelo ang nakatapos ng kanilang paglalakad, ngunit ang kanilang mga marka ay hindi kailanman lumampas kay Winifred. Sigurado ang nangungunang 3. Ungol na sagot ni Winifred, pero bumantong hininga pa rin siya. Actually, every designer hopes to be able to present their best work in front of international masters like Mikhail and Allen. Tiyak na masilaw sa mundo ang dati nating disenyo at manggenguna. Pero itong piece ngayon ay worth 3rd place lang. Oo naman, ang pangalawang huling likha na ipinakita ay nakakuha ng gradong 75 marka. Sabi ni Tyr, there will be another opportunity in the future. Pero curious ako kung ano ang itsura ng masterpiece mo. Once we get back, design it one more time, and I'll think of a way to show it to Mikhail. Gayunpaman, ang mga salita ni Tyr ay hindi nakakuha ng tugon mula kay Winifred. Ito ay dahil ang atensyon ni Winifred ay tuluyang napunta sa runway.
Ang huling paglikha ng catwalk show ng gabi ay ipinakita. Habang humahakbang ang modelong nakasuot ng mahabang damit sa runway, natigilan si Winifred. Sa halip, nagkagulo ang karamihan. Oh my God! It's gorgeous! Sino bang Grandmaster ang nagdisenyo nito? Paano sila nakagawa ng ganoong kagulat-gulat na piraso? Oo. Napakaganda na parang ginawa ng kamay ng Diyos. Sa isang iglap na puno ng kaguluhan ang venue. Ito ay tulad ng kung paano tumayo ang isang sikat na artista sa entablado 2 minuto na ang nakalipas habang ang kanyang mga tagahanga ay nagsaya at nagpalakpakan. Ginamit ng disenyo at estilo ng mahabang damit ang pinakabago at pinakasikat na elemento. Ang bawat istruktura at kombinasyon ay tila perpekto. Habang isinusuot ng modelo ang mahabang damit na ito, pinatingkad ng piraso ang figure ng modelo ng lubos na nagpapagalit sa lahat. At hindi iyon ang pinakamagandang bahagi. Ang pinakakapansin-pansin sa damit na ito ay ang kulay nito. Ginamit nito ang kasalukuyang pinakabagong trend, mga kulay ng gradient. Ang itaas na bahagi ng katawan sa paligid ng bahagi ng dibdib ay kulay dilaw na mantikilya, at habang bumababa ito, unti-unting lumiliwanag ang kulay hanggang sa tuluyang naging madilim na dilaw. Kasunod nito ay isang off-white transition. Ang bahagi ng tiyan ay madilim berde na lumiliwanag habang bumababa pa ito, at sa wakas, ang bahagi ng tuhod ng palda ay berdeng kulay. Sa kombinasyon ng kulay, ang dilaw at berde ay talagang hindi isang magandang tugma. Gayunpaman, ang gradient sa damit na ito ay nagbigay sa lahat ng visual na epekto. Ipinari sa disenyo ng mahabang damit na ito, agad nitong pinasilaw ang damit. Bilang karagdagan, habang ang modelo ay nakarating sa harap ng runway at ang mga ilaw ay tumama sa damit, ang venue ay naging magulo. Iyon ay dahil ang kulay ng damit ay hindi isang piraso ng tinina na tela. Ang bawat kulay ay isang hibla ng tela na pinalamutian sa damit isa-isa. Sa ganoong paraan, ang mga kulay ay hindi magmumukhang matigas ngunit sa halip ay parang mga balahibo. Parang nabuhay. 10 puntos. 10 puntos. 10 puntos. Ang 8 hurado ay sunod-sunod na nagbigay ng 10 puntos. Tina Michael at Allen lang ang nagbigay ng 9 na puntos. Bagamat ang 2 master na ito sa nangungunang klase ay hindi nagbigay ng buong marka, ang 9 ay napakataas na ng grado. Ang paglikha na ito na pinangalan ng Green Phoenix ay walang alinlangan na ang pinaka-nakamamanghang piraso ng palabas na ito sa catwalk. Nanalo pa ito sa unang pwesto na may kabuoang marka na 78 marka. Hindi na napigilan ni Michael ang pananibik sa kanyang puso at tumayo. May gusto siyang sabihin kaya natahimik agad ang venue. Kahit na ang kanyang Ingles ay hindi itinuturing na napakahusay. Ginamit ni Michael ang Ingles upang magkomento sa Green Phoenix upang ipakita ang kanyang paggalang sa mahusay na taga-disenyo ng bansang ito. Hindi ko akalain na makakakita ako ng ganoong kahangahangang piraso sa kompetisyon ng disenyong ito. Sa katunayan, habang sinasala namin ang mga isinumite, noong una naming nakita ang 3D rendering ng pirasong ito, natigilan kami ni Allen sa disenyong ito. At kaya, nagpasya kaming hayaan ng pabrika na gumawa nito ng sabay-sabay at ayusin ito bilang isang grand finale. Ang epekto at visual na epekto na ipinakita ay mas mahusay kaysa sa aming inakala ng Diyos. Hindi ko na napigilan ang aking kasabikan. Maraming taon na ang nakalipas mula noong naging ganito ako kasabik. Hindi na ako makapaghintay na ibahagi ng taga-disenyo na ito ang kanyang mga saloobin sa disenyong ito sa lahat dahil ang mga taga-disenyo lamang ang maaaring tunay na magpakita. Ang kaluluwa ng kanilang piyesa ngayon, pagsamahin natin ang ating mga kamay para kay Miss. Nang tumingin si Michael kay Winifred, naramdaman ni Winifred ang paglundag ng kanyang puso. Out of reflex, gusto niyang tumayo, pero pinigilan siya ni Tear. Winifred, anong ginagawa mo? Nag-aalalang sabi ni Winifred. Tear, akin itong design. Ito yung ninakaw. Ano, mukhang gulat na gulat si Tear. Noon, tinawag na ni Michael ang pangalan ng designer na ito na Miss Iris Zia. Sa isang iglap, natoon ang atensyon ng lahat kay Iris Zia. Agad namang tumayo si Iris na kanina pa naiinip. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, siya ay may masama ng ngiti habang naghahanda para umakyat sa entablado. Namutla agad si Winifred. Iris Zia, how dare you steal my design? Lumapit si Iris kay Winifred at ngumisi. Anong kalokohan ang ibinubulalas mo, Winifred? Nasisiraan ka na ba ng bait? Green Phoenix, ang likha ko. It's my design. Crush like you better not slander me.
Pagkasabi nun, sinadya ni Iris na mabangga si Winifred. Sa ilalim ng spotlight, mayabang siyang umakyat sa entablado. Kabanata 58. Pagbangon. Sa sandaling iyon, walang duda na si Iris ang naging pinakamaliwanag na bituin sa venue. Tuwang-tuwa ang pamilya Zia sa ibaba ng entablado. Maging ang mga kamay ni George ay nanginginig sa kaba. Hindi ko alam na makakagawa si Iris ng ganoong obra maestra. Yeah, it's too stunning. Iris is too awesome. First place. Nakuha ng design ni Iris ang unang pwesto. Ibig sabihin, ang Zia Group natin ay patungo sa tagumpay. Nilinggan ni Lillian si Winifred ng masama at nanunuya, tama si Iris. Dati, hindi mapalago ng Zia Group natin ang negosyo natin dahil basura ang mga disenyo mo, Winifred. Winifred Zia, ikaw ang hadlang sa daan patungo sa tagumpay ng pamilya natin. Thankfully iniwan mo na ang pamilya namin kung hindi, nasira ang pamilya namin. Mahirap isipin na ito ay isang bagay na sasabihin ng isang tiyahin sa kanyang pamangkin. Naasimilasyon na ngayon ni Iris ang mga kamag-anak ni Winifred at naging kasing kulit niya ang buong pamilya. Namanhid si Winifred. Hindi niya pinangarap na si Iris ang magnanakaw sa kanyang disenyo. Paano niya magagawa iyon? Ang ekspresyon ni Tira ngayon ay isang pagtitipon ng kulog at madilim na ulap. Iris Zia, may death wish ka ba? Noon, umakyat na si Iris sa entablado sa ilalim ng mga tingin ng lahat, pakiramdam na maluwalhati. Itinaas ni Mikhail ang microphone habang nakangiti kay Iris. Ang makahanap ng isang mahusay na piraso sa bansang ito ay labis na kapanapanabag sa kanya. Miss Iris, malaya mo nang mailarawan ang konsepto nitong Green Phoenix na iyong idinisenyo at ang iyong mga saloobin at pinagmulan ng inspirasyon noong nilikha mo ito. Naniniwala ako na sa iyong pagpapaliwanag, makikita ng karamihan ang pinakamalalim na bahagi ng iyong puso at unawain ang kaluluwa sa likod ng Green Phoenix na ito. Nakangiting tumango si Iris at kinuha ang microphone. Ang Green Phoenix na ito ay nagmula sa isang libangan ko. Isa akong babaeng literatura at mahilig akong magbasa ng mga libro, lalo na ang mga kwento tungkol sa mga klasikal na mitolohiya sa loob ng ating bansa. Nananabik ako sa iba't ibang kababalaghan sa mga kwentong iyon. At ang Phoenix ay ang aking paboritong maalamat na ibon, kaya't pinangalanan ko ang aking disenyo na Green Phoenix at ginamit ang pinakasikat na gradient na pangkulay bilang aking batayan. Sa pamamagitan ng pagtutugma ng berde at dilaw upang kumitawan sa berdeng Phoenix at dilaw na apoy, idinisenyo ko ang obra maestra na ito para sa lahat. Nagsalita si Iris sa stage. Malinaw na pagkatapos niyang nakawin ang disenyo ni Winifred, nag-effort siya sa paghahanda nito. Ang talumpating ito ay inisip para sa kanya ng maaga ng isang profesional na fashion designer na kanyang kinuha. Nang matapos itong sabihin ni Iris, nagpalakpakan ang mga tao sa ibaba. Gayunpaman, hindi pumalakpak sina Mikhail at Allen. Bagkus, baka sa mukha ni Mikhail ang pagkadismaya. Ang pananalita at paliwanag na ito ay talagang kapansin-pansin sa karaniwang tao at ito ay mahusay na bilugan. Ngunit sa mga top class na designer tulad ni Mikhail at Allen, ito ay pang-ibabaw na antas at wala itong kaluluwa. Kaya lang, tumayo si Allen at nagtanong, Miss Iris, ito lang ba ang paliwanag mo sa trabaho mo? Natigilan si Iris bago sumagot, yeah. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Bahagyang kumunat ang noo ni Allen. Kung gayon, Miss Zia, sinadya mo bang magtakda ng isang mahirap na gawain para sa panel ng husgado noong isinumite mo ang disenyong ito? Halimbawa, sinadya mong makaligtaan ng isang huling detalye at nais mong ipakita ito sa amin sa oras na tulad nito o isang bagay. Upang tunay na ipakita sa amin ang isang kumpletong obra maestra. Ang pagtatakda ng isang mahirap na gawain para sa panel ng paghusga ay isang kawili-wiling paraan ng pagsusumit ng isang entry para sa mga internasyonal na kompetisyon. Ang mga taga-disenyo ay lahat ng mapagmataas na nilalang at inisip ang kanilang mga gawa bilang mga obra maestra. Mayroong kahit na mga designer na naniniwala na ang mga husay ng mga hukom ay mas mababa sa kanilang sarili. Kaya naman, bago sila magsumite ng kanilang entry, sinasadya nilang bigyan ang kanilang mga nilikha ng maliliit na kapintasan upang subukan ang mga hukom. Upang makita kung ang mga hukom ay maaaring pumili ng mga kahinaan sa panahon ng kanilang pagsusuri. Gayunpaman, agad na umiling si Iris at tumawa. Master Allen, nagbibiro ka ba sa akin? Ikaw at si Master Mikhail ay mga top class na international designer. Bilang isang junior, paano ko kayo mabibigyan ng isang mahirap na gawain?
At saka, itong Green Phoenix ay kasing perpekto nito. Ano ang may ay dadagdag? Sige, kung ganoon. Pumalik si Allen sa kanyang upuan na medyo nadismaya. Pagkatapos nun, tumingin siya kay Mikhail. Mikhail, mukhang nagkamali ka sa paghusga sa pagkakataong ito. Ang huling detalyeng ito ay hindi kailanman umiral para sa batang designer na ito. Ang dagdag na elementong kinuha mo ang kalayaang idagdag sa disenyo ay hindi kailanman magagamit ngayong gabi. Si Mikhail naman ay nagpakawala ng walang magawang buntong hininga. Akala ko makikita ko ang kapanganakan ng isang himala ngayong gabi, ngunit nag-o-overthink lang ako. Hindi naman siya masisisi. Bata pa siya. Para makumplito ito hanggang sa puntong ito ay sapat na. Habang iyon ang sinabi ni Mikhail ay medyo naaalangan siya sa loob. Muli niyang kinuha ang mikropono at nagtanong. Miss Zia, dahil wala ka pang huling detalyeng ay dadagdag, bakit mo ginamit ang mga hibla ng tela para sa gradient color embellishment sa halip na lagyan mo ito ng diretso sa damit? At ikaw, nabanggit din sa iyong disenyo na ang mga hibla ng tela na ito ay kailangang gumamit ng double side dye. Napatulala si Iris, pero ang biglang tanong ni Mikhail. Hindi ito kasama sa kanyang inihandang talumpati. I just like this kind of method. May problema ba? Ang sagot na ito ay ganap na hindi propesyonal. Imposibleng hindi masagot ng isang propesyonal na taga-disenyo kung bakit nila ginamit ang partikular na material na iyon. Sa sandaling iyon, marami sa mga propesyonal na naruroon ang nakatitig kay Iris ng kakaiba. Naramdaman ni Iris na nagiging masama ang mga pangyayari, kaya bigla siyang kinabahan. Para hindi na ito magtagal, mabilis na nagtanong si Iris, Master Mikhail, am I the champion of this competition? Tama. Champion ka. Taglit na tumango si Mikhail, nakaramdam ng sobrang pagkadismaya sa loob. Ang pirasong ito ngayong gabi ay maaaring maging mas nakamamanghang idinagdag pa ni Mikhail ang huling detalye at inihanda ang mga after effect. Ngunit hindi sa kanya ang disenyong ito. Hindi niya maaaring baguhin ang disenyo ng ibang tao sa kanyang sariling kagustuhan sa isang malaking kompetisyon tulad nito. At kaya, ang piraso na ito ay namarkahan para lamang sa 78 marka. Kung ang huling detalye ay idinagdag, ito ay magiging 100 marka na ginagawa itong isang tunay na obra maestra. Missing a final detail. Ang nawawalang detalye na binanggit ni Mikhail. Naisip kaya niya ang ginawa ko. Tulad ng lahat ay nagyaya para kay Iris para sa pagkuha ng unang lugar, si Winifred ay sa halip ay nagalit. It must be that. It took me a whole night to finally think of that last step. That last step was the final detail. But when I wanted to put in that last detail, the design was stolen. This won't do. Ang disenyong ito ay hindi maaaring magtapos lamang dito. Dati, sa tuwing makakasalubong ni Winifred ang mga malisyosong pag-atake ni Iris, kinukonsinti niya ang mga ito. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang balak magparaya si Winifred. Kahit na masira ang pamilya Zia, kailangan niyang itulak ang disenyong ito sa itaas. Ito ay hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para din sa responsibilidad sa sining, lalo na para sa kanyang koponan, na walang sawang nagtrabaho sa kanya araw at gabi sa loob ng 15 araw. Ito ay isang laban para sa hustisya. Sa ngayon, hindi maaaring maging mahina si Winifred gaya ng dati. Ang kanyang gulugod ay minsang nabali dahil gusto nilang mamuhay siya ng malungkot. Ngunit ngayon, nagpa siya si Winifred na babalik siya. Kabanata 59. The Divine Regalia, Autumn Field. Tumayo si Winifred at malakas na sinabi, Mr. Mikhail, this design is not complete. It still lack one final step. Pagkatapos niyang sabihin ito, ang buong venue ay nakatingin kay Winifred na may pagkalito sa kanilang mga mata. Pati si Tyr na bigla. Nagulat si Mikhail. Miss Winifred, anong ibig mong sabihin? Pumunta si Winifred sa stage. Mr. Mikhail, this piece is not called Green Phoenix, but Autumn Field. This design did not came from Iris Zia. I designed this, and Iris Zia has stolen my design. Ang lupa ay nabasag, at ang kulog ay gamulong sa himpapawid. Walang sino man ang nag-asam ng gayong nakagigimbal na balita na lalabas sa huling sandali ng kompetisyong ito. Sa isang iglap, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Winifred. Lahat ng media camera ay nakaturo din kay Winifred. Winifred Zia, anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Sinong nagnakaw ng disenyo mo? Akin ang disenyong ito, Iris Zia. At ano ang ibig mong sabihing Autumn Field? Napakakulit ng pangalan. Kahit na sinisiraan mo ako.
Hindi ka ba pwedeng gumawa ng homework bago lumapit? Nagpapanik si Iris. Kung hindi, hindi siya kumikilos ng sobrang kaba. Napatayo rin ang pamilya Zie, galit na galit habang sinisigawan si Winifred na tinatawag siyang nawala sa katwiran. Sa kaibahan, kalmado si Tyr. Kung dati, nang ipahiya ng pamilya Zie si Winifred sa harap niya, aakyat na si Tyr at sinampal silang lahat ng kalokohan. Pero sa pagkakataong ito, walang nagawa si Tyr. Hinawakan niya ang kanyang baba gamit ang isang kamay habang nakatitig sa kanyang asawa sa entablado na may kasiyahan at pinanibik sa kanyang mga mata. Winifred, sa wakas nakabangon ka na. Sa mga pahayag pa lang ni Winifred, talagang mahirap kumbansihin ang karamihan. Ilang mga security guard na ngayon ang lumitaw upang ihatid si Winifred, ngunit mabilis na nagtaas ng kamay si Mikhail para pigilan sila. Wait, Mr. Mikhail, hindi ka naman maniniwala sa kalokohan ng tao na ito, di ba? Hindi pinansin ni Mikhail si Iris. Sa halip, lumingon siya kay Winifred at sinabing, Miss Winifred, gusto kong marinig ang tungkol sa iyong konsepto ng disenyo. Kung sa iyo man o hindi ang disenyo na ito, pagkatapos marinig ang iyong paglalarawan, mabibigyan ka namin ng patas. Paghuhusga batay sa aming kadalubhasaan. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo na ang legal na aksyon ay gagawin para sa paninirang puri, ang mga magnanakaw ng disenyo ay haharapin din ng legal. Yumuko si Winifred kay Mikhail. Salamat, Mr. Mikhail, sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong ito. Pagkatapos noon, panay ang paliwanag ni Winifred. Ang disenyong ito ay tinatawag na open field. Ang inspirasyon ay nagmula sa aking anak na babae at sa amin. Ang aming mga kapalaran ay parang maputik na kalsada sa nayon, lubak-lubak, lubak-lubak, miserable. Sumunod, gumamit si Winifred ng ilang minuto upang ilarawan si Blair at ang kanyang buhay, kasama ang kanilang mga pagtatagpo sa nakalipas na 6 na taon. Ang mga pagtatagpong ito ay lubhang bawal na paksa para kay Winifred. Siya ay nag-aatubili upang dalhin ang mga ito bago. Ngunit ngayon, tuluyan na niyang pinakawalan ang kanyang mga takot na isalay sa itong kapalaran niya para marinig ng lahat. Maraming tao ang naantig habang nalilibang sila sa malungkot na kwento ni Winifred. Gayunpaman, kahit na ang mga patlang ng taglagas ay nalalante sa dilaw, ang mga ito ay puno pa rin ng buhay. Tulad ng aking anak na babae at ako. Bagaman nahaharap sa mga prejudices ng buhay, hindi kami maniniwala sa tadhana. Kami ay maasahin sa mabuti at motibasyon. Naniniwala kami ang liwanag na iyon ay sa wakas ay sisikat sa madilim at kulay abong mundong ito na ating ginagalawan hanggat mayroon tayong mga kulay sa ating mga puso. Habang nagsasalita siya, tinuro ni Winifred ang chest area ng design. Ang nalalante na dilaw ay kumakatawan sa kapaitan, kahirapan, at kamatayan ng buhay. Ngunit ang damo sa taglagas ay may pinakamatibay na puwersa ng buhay sa mundong ito. Ginagawa ng paniniwala ang nalentang dilaw na ito na maging mapusyaw na dilaw, at sa wakas, madilim na dilaw. Ito ay muling pagsilang. Ang taglagas ay lilipas. Ang dalisay na puti ay ang malamig na taglamig. Ngunit ang taglamig ay lilipas din, ang tagsibol ay tiyak na darating, ang lahat ay muling nabubuhay, at ang nalentang dilaw na ito ay magiging sariwang berde. Sa isang iglap na tahimik ang bulwagan. Kung ikukumpara sa naunang paglalarawan ni Iris, bagamat ang kwento ni Winifred ay hindi kasing kaakit-akit gaya ng sa kanya, bawat pangungusap ay tumatak sa puso ng mga manunood nito. Ang paliwanag ni Iris ay pang-ibabaw lamang, habang ang kwento ni Winifred ay tunay na nagbigay ng kahulugan at kaluluwa sa pirasong ito. Nariyan ang hangin sa tagsibol. Ang simoy na ito ay maaaring magdala ng pag-asa sa bawat sulok ng mundo, kaya't ang disenyong ito ay hindi kumpleto. Dahil ang berde nito ay nasa ibaba lamang, hindi ito dinala ng hangin sa mundo. Habang nagsasalita siya, tumingin si Winifred kay Mikhail, Master Mikhail, sa tingin mo ba may saysay ang sinabi ko? Noon, nalaglag ang panga ni Mikhail. Nanginginig pa ang buong katawan niya sa kaba. Hindi na napigilan ni Allen ang sarili at tumayo na rin, Mikhail, is this real? Am I dreaming? Sabay na tumingin sina Allen at Mikhail kay Winifred at nagtanong, So, Miss Winifred, what do you need now? Hangin. Kailangan ko ng hangin. Biglang kinuha ni Mikhail ang remote control na hawak niya at pinindot ang button doon. Sa harap ng runway, 2 kurtina ang agad na humiwalay. Sa likod ng 2 kurtinang ito ay may mga ventilador na inihanda ng maaga. Nagsimulang umihip ang hangin patungo sa runway, umihip sa modelo, umihip sa open field. Libo-libong hibla ng tela ang nagsimulang umagos kasabay ng hangin.
Ang likod ng mga hibla ng tela ay talagang kinulayan ng berdeng kulay. Kung wala ang hangin, ang berdeng kulay sa likod ay may tatago. Nang dumating ang hangin, ipinakita ito. Sa isang iglap, ang autumn field na ito ay ganap na nagbago ng kulay. Mula sa orihinal nitong tatlong kulay, ganap na itong berdeng esmeralda. Tulad ng kung paano ang simoy ng taglagas ay humampas sa ibabaw ng field, dinadala ang jade green at life force kasama nito habang dinadala sila nito sa buong mundo. Nako, Diyos ko, anong ngayon ko lang nakita? Ngayon ko lang nakitang nagpalit ng tagsibol ang taglagas. Parang 3 season lang ang naranasan natin. Hindi, ito ang ebolusyon ng buhay. Ito ay muling pagsilang. Ito ay pag-asa. Ito ay isang hindi sumusukong buhay ng tao. Ito ay isang kumpletong pagbabalik. Ito ay autumn field. Agad na nagkagulo ang bulwagan. Kung ang eksenang ito ay nasa fashion show ng Milan, masindak ang mundo. Green Phoenix. Bagamat ang pangalang ito ay parang Ingrandi, kapag inilagay sa gayong disenyo, ito ay kalapastanganan. Autumn field, ang tunay nitong kaluluwa. Kabanata 6 na po. Hindi namin bibilhin ito ng autumn field. Hawak-hawak ni Mikhail at Allen ang kanilang mga ulo sa kanilang mga kamay sa sobrang tuwa. Miss Winifred, lubos kaming naniniwala ni Master Allen na ikaw ang gumawa ng disenyong ito. Dahil tanging ang tunay na lumikha nito ang makakapaglarawan sa kaluluwa nito. Hindi, Mikhail, nagkakamali ka. Hindi naman sa ganon. Tuluyan na itong nawala kay Iris. Hindi niya akalain na may mangyayaring ganito. Siya ay naging lumabo ang isip at ngayon ay sumisigaw sa entablado. Green Phoenix, ang tawag sa disenyong ito, hindi autumn field, yan. Design ko ito, at sinasamantala lang ito ni Winifred sa pamamagitan ng pagbubuga ng kalokohan. Hindi naman kayo basta-basta magdesisyon at humusga sa sarili nyo. Ako ang kampiyon ng kompetisyon na ito, ako ang may-ari ng Green Phoenix. Sa puntong ito, sinusubukan pa rin ni Iris na makipagtalo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, pinangunahan ng 2 pulis si Yari Campbell papunta sa kanila. Miss Iris, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Nakarating na ako ng malinis. Tumingin si Iris kay Yara, nalilito, at walang malay na sinabi, Yari Campbell, ikaw. Bakit ka bumalik? Miss Iris, hindi ako pinapahinga ng konsensya ko. Kaya sumuko na ako at sumama sa mga pulis. Nilinggan ni Yara si Winifred at yumuko ito. I'm sorry, President Zia. Ako ang kumuha ng pera ni Iris Zia para nakawin ang iyong disenyo. Pinitawan kita sa kabila ng paniniwala at pag-aalaga na ipinakita mo sa akin. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Natigilan si Winifred habang si Iris naman ay nag-aalab na naman. It's a lie. This is all a lie. This is an actor hired by Winifred. She's trying to frame me. Malinaw na ngayon ni Mikhail at Allen ang lahat. Itinuro nila si Iris at pinagalitan, isa kang kahihiyan sa aming mga designer. Isang kahihiyan. Hindi lang karumihan ang ginawa mo tulad ng pagnanakaw ng trabaho ng iba, ngunit nilabag mo rin ang mga patakaran ng aming kompetisyon at ang mga patakaran ng mga taga-disenyo sa lahat ng dako. Mabigat ang parusa sa iyo ng batas. Napakamot ng ulo si Iris. No, stop slandering me. Na-frame na ako. Lumapit ang isang pulis kay Iris. Sa harap mismo ng lahat at ng lahat ng media na naroroon, hinawakan niya si Iris. Na-frame ka man o hindi, malalaman namin kapag sinundan mo kami sa istasyon ng pulisya at tumulong sa aming investigasyon. Siya nga pala, nakuha na namin ang surveillance footage ng pagsuhol mo kay Yari Campbell sa istasyon ng boss. Tapos na para sa ikaw. Si Iris ay pinabayaan ng mga pulis ng ganoon din sa pinakamaluwalhating sandali ng kanyang buhay. Naramdaman ng iba pang miyembro ng pamilya Zia na umikot ang kanilang mga ulo habang nagdilim ang paningin ni George at nawalan siya ng malay. Matapos ang napakaraming twists at turns, sa wakas natapos ang kompetisyon kung saan ang Autumn Field ang naging kampyon. Ang Autumn Field Group ay pumirma ng isang malaking kontrata. Ang sikat na designer at si Winifred ay naging matalik na kaibigan ni Mikhail. Kasabay nito, dahil sa nakakasilaw na pagganap ng Autumn Field sa kompetisyong ito, ang bagong tatag na Autumn Field Group ay naging usapan na ngayon ng bayan. Ang katanyagan nito ay lumukso ngayon upang maging kapantay ng Smith Group. Maliban dito,
Pagkatapos ng talakayan ni Michael at Allen, nagpasya silang opisyal na imbitahan si Winifred na lumahok sa isang paparating na international fashion show kasama ang kanyang Autumn Field. Kung masisikat si Winifred sa fashion show na iyon, maaari siyang maging mahalagang rookie sa mundo ng pagdidisenyo bilang isang batang designer. Ito ay isang magandang pagkakataon para kay Winifred na gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili sa pagdidisenyo ng mundo, kaya siya ay sumang-ayon dito ng walang pag-aalinlangan. Sa kompetisyong ito, sina Winifred at Autumn Field ang pinakamalaking nanalo. At ang pinakamalaking natalo ay, syempre, ang ZA Group. Ang ZA Group ay nasa isang marupok na estado. Akala nila ay makakabalik sila sa kompetisyong ito ngunit hindi nila akalain na mangyayari ang isang napakalaking iskandalo. Sa isang iglap na corner ang pamilya Zia at agad na nasira ang kanilang reputasyon. Dinala si Iris sa istasyon ng pulisya para sa investigasyon. Kung nais ng mga organizer at Winifred na magsampa ng kaso, ang mga aksyon ni Iris ay itinuturing na isang paglabag sa batas at maaaring masentensyahan ng pagkakulong. Sa mga tarangkahan ng Autumn Field, isang sasakyan ang pinahinto ng isang security guard. Bumukas ang pinto at lumabas ang 5 tao. Ang mga taong ito ay sina George, Jackson, Lillian, at mga magulang ni Iris, sina Jared Zia at Lily Jung. Kahit na sila ay bumagsak na ngayon sa biyaya at ang ZA Group ay nasa dead end, ang pamilya Zia ay nanatiling mayabang gaya ng dati. Anong ginagawa mo? How dare you stop us? Hindi mo ba alam kung sino kami? Nakapatong ang mga kamay ni Lillian sa kanyang balakang habang siya ay sumisigaw ng malakas. Ang security guard ay isang bagong staff na walang ideya kung sino ang mga taong ito. Sino ka? Kung walang pass, hindi ka makapasok sa kumpanya. Anong pass? I'm your president liaison. Ikaw, how dare you to block our way? Natigilan ng security guard, ngunit hindi siya nang ahas na papasukin ang mga taong ito nang walang pahintulot. Agad niyang kinuha ang kanyang walkie-talkie at iniulat ito sa direktor ng pabrika, si Graham Davis. Makalipas ang ilang minuto, sinundan ni Graham si Joseph habang naglalakad sila papunta sa gate. Nang makita niya si George at ang grupo niya sa gate, napabuntong hininga si Joseph sa kanyang isipan. Hindi makakalimutan ni Joseph ang pangyayaring iyon sa ZA Group sa huling pagkakataon. Kung ano ang dumarating ay umiikot. Mukhang ikaw na ngayon, George. Second brother, ano ang ginagawa ng magaling na presidente ng ZA Group na tulad mo sa maliit naming kumpanya? Hindi ito bagay sa status mo. Mukhang naiinis si George habang malamig na sinabi, Old Fort, I'm not here for you. I'm here to see Winifred. Anong negosyo mo sa ating presidente ZA? Hindi mo ba pinalayas na si President Zia sa pamilya Zia? Nabalitaan ko na, George Zia, itinanggi mo na itong apo mo. Ano ang bigla mong napagtanto at naalala mo ito? Apo mo. Nagdilim ang ekspresyon ni George sa isang iglap. Old Fort, this is my family's matter. An outsider like you should stop trying to pull anything funny. Paalisin mo na si Winifred dito, ngayon na. Ano ba? Sa tingin ba niya ay matigas na talaga siya ngayon na kaya niyang baliwalain ang kanyang lolo? Jackson and Lillian quickly echoed beside George, yeah. We're the elders, but she's not even here to welcome us. Sino siya? Is she to act off? Umuso si Joseph. Alam niya kung para saan ang pamilya siya dito. Second brother, I think it's time na baguhin mo itong mabahong pagkatao mo. Wala ni Katie na paggalang ang ipinakita ni Joseph kay George. Nandito kayo para pakiusapan si President Zia para kay Iris Zia, tama ba ako? Para pigilan si Michael at ang City Center sa pagdemanda kay Iris. At para kay President Zia na huwag gumawa ng anumang aksyon laban sa kanya, kung hindi, si Iris ay kailangang masentensyahan sa kulungan, tama ba? Muling nagmamakaawa. Alisin mo ang iyong kayabangan.